Di nagtagal, dumating ang ikalawang round. Malapit nang magsimula ang speed test. Ginamit ng lahat ng iba pang warriors ang kanilang mga binti para tumakbo. Si Hypiang lang ang matagumpay na nagkaroon ng sariling landas. Bago pa man may nangyari, buong yabang na sinabi ng cultivator na iyon, pagkagising niya, nasa finish line na ako. Soyang, tingnan mo ako. Mabilis na nagtulak ang maliit na itim na pusa. Lumipad ang wheelchair ni Hypiang na parang baliw. Hindi handicap ang handicap person. Kayo ang mga handicap. Sa ilalim ng saksi ng mga tao, ang maliit na itim na pusa ang unang nakarating sa dulo. Ang mga talunan ay tanging ang alikabok sa likod ni Hypiang lang ang naaamoy. Number 1378, pumasa sa speed test. Lahat ng iba pang kalahok ay na-eliminate. Nakita ang score na ipinakita, 55,555, umiyak ang martial artist na iyon. Peste, natalo na naman ako sa isang vegetable. Lalong nagiging mahirap ang mga pagsubok. Susunod ang combat assessment laban sa higanteng So Golem. Ilang segundo lang, natawag ang combat golem. Woo! Iyan si Hu Heima. Nakaupo pa rin si Black Cat sa ulo ni Hypiang na komportable. Anuman ang laki nito, lalaruin namin ito. Hindi takot ang Kitty Demon na ito sa kahit ano. Sa kabilang panig ng battlefield, nakakalat ang mga katawan sa lahat ng dako. Napakawalang katarungan. Hindi ko matanggap ito. Napakaraming tao ang namatay at natutulog lang siya. Hindi pa rin ako kumbinsido. Isa lang siyang linta na umaasa sa mga babae at alaga. Combat Golem Assessment Complete. Congratulations sa number 1378 sa pagiging una na nakapasa sa lahat ng pagsubok at nakakuha ng kwalipikasyon upang makapasok sa Xingyan Realm. Si Hypiang ay napakaswerte. Naglalaway pa rin siya habang natutulog, walang alam sa lahat. Kinabukasan, pagpasok sa Xingyan Realm. Anuman ang sitwasyon niya, tumatakbo si Luing ng 10 kilometro paggising pa lang. Iyan ang kagustuhan ng isang malakas na babae. 100 push-ups, 100 sit-ups sa isang talampas, 100 squats para buuin ang peach booty at pagkatapos ay maghanap ng lugar para maligo. Naked na, tapos harapin ang mga pipong-pitong bastards na naglakas loob na tumitig kay Shifu. Ngayon, isang pangit na puting oso. Si Nimue ang Bull Demon King ay nagtatago sa isang sulok, nagdarasal ng baliw. Salamat, hindi pa ako nakikita. Well, hindi man lang makatulog ng payapa si Hypiang. Si Locking ay nag-training doon. Ay oo, galit si Yanru. Hindi niya matagalan ang pas ang iyon na nakayakap kay Shifu, nakakabaliw. Si Miss Delicate at ang maliit na itim na pusa ay nagkakakalmat sa mukha ng isa't isa. Ang tagal kong tiniis ka. Sobra na yan. Sa huli, kinailangan pang mamagitan ni Susie. Ang busy nyo. Ako na ang bahala sa morning massage ni Shifu. Mura ni Yanru, magnanakaw ka. Laging nang aagaw. Samantala, sa Xingyan Realm, isang supervisor ang nagpahayag, lahat ng cultivators na nakapasok sa Xingyan Realm, makinig. Magsisimula na ang unang pagsubok ng Xingyan Realm. Bawat araw ay magdadala ng mas mahirap na pagsubok. Ipapadala kayo sa Sea of the Dead. Pumasa o mamatay. Good luck. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lahat ng cultivators ay sabay-sabay na na-teleport. Nagsisimula na ang teleportasyon. Si Hypiang ay kasalukuyang gumagamit ng mga pribilehiyo ng Xingyan Realm Sea of the Dead. Ang mga lalahok ay makikipagkita sa pinakamahalagang taong namatay at makikipaglaban sa kanila. Nakilala ni Yanru ang kanyang ina. Mother. Hindi makapaniwala si Yanru. Ang taong tinawag na mother ay nagsalita sa isang nakapapawi na tono, ikaw. Tanga na bata. Siyempre ako ito, mother. Ay oo, hindi ka ba magluluto agad ng pagkain para sa akin? Pinanatili ni Yanru ang kanyang lamig at nagsimulang magsuri. Ang kanyang mother ang ika-72 na ranggo na expert sa heavenly rankings. Ang trabaho niya ay manghuli ng mga great demons. Sinabi ng mother na gaano man kalala ang kanyang sugat, ang pagkain na niluto niya ay agad na magpapagaling sa kanya. Naaalala ang magagandang alaala noon. Maliit na gutom si mother. Tapos ka na bang maghanda? Ang kanyang pangarap noong bata pa siya ay lutuin ang pinakamasarap na pagkain sa mundo para sa kanyang mother. Talagang tumama ito sa punto. Patuloy na nang akit ang mother. Mother ay nalulungkot.
Ang pagkamatay sa kamay ng isang demon ay nagpalaki sa iyo sa ganoong kalungkutan. Halika, sumunod ka kay Mother. Kakain si Mother ng pagkain na niluto mo araw-araw at hindi na tayo maghihiwalay pa. Mukhang matino pa rin si Yanru. Galit na ibinaba ng babae ang kanyang ulo at sinabi, Mother, hindi na kailangan. Masaya ako na nakapagluto ako para sa iyo noon. Malaki na ako ngayon. Sa hinaharap, mayroon akong taong laging gustong lutuan siya sa buong buhay niya. Hindi inaasahan, iniwan ng aking anak ang kanyang ina para sa isang cad playboy. Tanga na bata, mukhang naloko ka ng masamang lalaki. Kailangan ka na lang pilitin ni Mother na umalis. Mabilis na inihagis ni Yanru ang scroll na pag-aari ni Yipiang. Mother, sandali. Ito ang impormasyon niya. Intindihin mo muna siya. Nagulat din ang Mother. Binuksan ang scroll para tingnan. Binabasa ang bawat pahina. Yipiang's Ultimate Battle Record. Yipiang, lalaki, 24 na taong gulang, taas 180 m. Mga ari-arian, nagmamay-ari ng isang sinaunang sect na dating namuno sa mundo. Libangan, mahilig magbasa, isang pino na tao. Personalidad, matuwid na tao. Kapansanan, masyadong kaakit-akit, hindi naiintindihan ang mga patakaran. Naaalala ni Yan-R ang power of love na nilalampasan ang mga pagsubok. Mom, hindi ako nagkamali ng pinili. Mom, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi na ako nag-iisa. Samantala, doon, si Luying ay iniwawagayway ang kanyang sibat na parang baliw. Hindi ko hahayaang mapahiya ang aking mga kasama sa labanan. Ang buong squad ay bumilis at muling nagkaisa na parang walang nangyaring paghihiwalay. Malakas na sumigaw si Yanra, Locking. Malamig siyang sumagot, nakarating din kayo. Okay lang ba kayong lahat? Si Susha at ang aking paa ay biglang nawala ng walang ginagawa dahil lang sa may buhok ng pusa sa kanila. Ang galing! Hindi nakapagtataka na ito ang pusa ni Master. Sumabat si Nimowang, hindi nyo ba napapansin ang maliliit na antena ng sungay ng kambing sa kanyang ulo? Napansin ni Nimowang na lumitaw ang pinakamapanganib na cultivator sa Divine Remains grounds. Mukhang ang pinakamapanganib na tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Nagtataka ako kung sino ito na pati si Nimowang ay nag-aalala. Sinabi ni Prince Xiaoming sa malayo na may paggalang, ayon sa loika ng larong ito, ito ang pinakamahalaga at namatay na tao sa kalahok ng pagsubok, kaya ito ay maaaring ang Human Emperor lamang, ang aking ama. Nabunyag na ang mga lihim. Ang pinakamapanganib na cultivator ay walang iba kundi ang aking anak na Human Emperor Zain. Matagal na tayong hindi nagkita. Nagsimulang magbahagi ng kwento ng paglaki si Prince Ziying. Ang muling pagkikita sa kanyang ama ay nagdulot ng magkakahalong damdamin ngunit huwag kang mag-alala tungkol sa Great Zhao Dynasty. Matapos personal na patayin siya, gumamit ako ng isang puppet para gumanap bilang siya. Ang Great Zhao ay maayos lang. Ang ama at anak na ito ay parehong mahilig sa panganib na mahilig kumain ng higit sa kanilang makakaya. Sa huli, anong direksyon ang gusto mong tahakin ng Great Z? Ambisyosong sumagot si X-Ming, dapat mong itanong kung anong direksyon ang gusto kong tahakin ng mundo. Parehong ama at anak ay mahilig sa digmaan at ayaw ng kapayapaan. Sana ang apoy ng digmaan ay sumiklab sa buong mundo. Tama, gusto ko ng digmaan. Gusto ko ng pagkawasak at ang kilig ng pagsakop sa mga kalaban. At ngayon, ang aking pangunahing target ay sina Yipiang at ang Boundless Sect. Kaya tatawagan ko ang aking mga nakatagong pawn sa buong mundo at sasalakayin sila ng sabay-sabay. Ang isang tigre ay hindi kumakain ng kanyang mga anak ngunit kinakain ng prince na ito ang kanyang ama. Sa sandaling matapos mong magsalita, Father, hinati niya ang kanyang sariling ina sa dalawa. Matulog ka na ulit. Kung alam ko lang ito, baka pinisa ko na lang ang itlog at kinain para masaya. Habang naghihilik pa si Yipiang, dumating ang isang abiso. Pagsubok sa Divine Remains grounds. Round 2, One Against All ay magsisimula na. Naabot ng anunsyo ang tainga ng bawat manlalaro. Lahat ng kalahok ay ita-teleport sa 4 na trial arenas. Isa ay random na pipiliin bilang berserker. Kailangang harapin ng berserker ang lahat ng iba pang kalahok ng mag-isa. Isang panig lang ang makakaligtas. Isang kalahok ang nagpanggap na nagulat. Anong nangyayari? Isang berserker. Ang isa ay takot na takot din, nagpapanggap na matapang kapag mahina ka.
Ang Divine Wish ay hindi isang bagay na maaaring pangarapin ng mga mortal. Nagpapalit ng anyo ang espasyo. Lahat ng nasa arena ay nasa daze. Naglalagay na ang teleportasyon ngayon. Sa isang mabatong bangin na napapalibutan ng mga ulap. Ito ang unang arena. Lahat ay tulala, hindi naiintindihan kung anong nangyayari. Nasaan ito? Nag-aalala si Yanru sa kanyang sarili ngunit nagmamalasakit din sa kanyang mga kasama sa team. Nagtataka ako kung si Susha ay nasa parehong arena sa amin. Si M naman ay mukhang mas mature, na may mas malawak na pananaw. Kahit na hindi tayo nasa parehong arena ngayon, ang unang bagay na kailangan nating gawin ay hintayin na lumabas ang Berserker. Kahit ang magkakakilala ay nag-okto rin ng pareho. Isang tinasa, nagtataka ako kung sino ang malas na mapipili bilang Berserker, hinahanap ng lahat. Sumagot ang kanyang malapit na kaibigan, sa teorya, dapat siya ang pinakamalakas dito. At bukod pa, hindi pa sigurado kung sino ang nangangaso kanino. Dati, may protagonist AA. Ngayon, may villain's aura. Bumaba ang Berserker. Naging blanko ang mukha ni Yanru at Manel sa gulat. Dinamit ni Susha ang balabal ng kontrabida, bumubulong, "Master, bakit hindi ko maramdaman ang presensya ni Master?" Ang kalbo sa ibaba ay biglang nagalak. Mukhang hindi tayo malas. Mukhang hindi naman masyadong malakas ang babaeng ito. Na parang hindi pa sapat, may nagdagdag pa ng gasolina sa apoy. Napakaswerte. Bago patayin siya, hilahin natin siya pababa para tamasahin ng mga kapatid. Sa walang buhay na mata ni Susha, isang ilaw ang biglang kumislap. Isang talam ang lumipad ng diretsyo patungo sa nagchichismisan na grupo sa ibaba. Ang lalaking tinamaan ay malas talaga. Sumigaw siya sa sakit, "Ang kamay ko." Ang isip ni Susha ay kinokontrol ng masasamang puwersa. Ang mundo na walang master ay dapat sirain. Naging mapotla ang mukha ng mga duwag sa ibaba na parang kumain sila ng lason. Ang salungguhit na iyan ay napakabagsik. Lahat, sumugod tayo at patayin siya. Isang grupo ng mga binata ang binubuli ang iilan, pinapatay ang isang nabuwal. Ipikit lang nila ang kanilang mga mata at magpatuloy. Ngunit napakaraming tao pa rin ang nabuwal. Nakakahiya, ilang suntok lang ang binigay nila at nanginginig na ang mga nasa likod nila. Hindi ba't ang kanyang specialty ay dapat fire magic? Bakit nakakatakot din ang kanyang wind magic? Hindi nag-iisa ang kalbo sa pagiging duwag siya sa isang gang. Takbo, hindi tayo makakaatake ng diretsyo. Dalawang nag-aapoy na dragon ang tinawag ni Susha. Paparating ang mga flame dragons para iligtas ang araw. Nakakatakot talaga. Lahat ng sinabi ni Susha ay bumababa sa isang bagay, ang isang mundo na walang master ay nararapat na lipulin. Hinaluan ng mga hiyawan ang nagngangalit na apoy. Ang buong mundo ay masusunog. Parang naawa ako sa kanila na nasusunog pero, oh well. May lakas pa rin ng loob na magtanong, inalagaan ba ni Yipyangchan ang isang halimaw na nagwawakas sa mundo? Si Manel at ang kanyang grupo ay hindi pa rin naapektuhan ng tribulation, pinapanood ang sitwasyon na nagaganap. Ang kapangyarihan ni Susha sa sect ay pangalawa lamang sa senior apprentice sister. Kapag nagalit siya, ang kanyang mapanirang kapangyarihan ay magiging mas nakakatakot kaysa sa senior apprentice sister. Si Locking ay ganap na nagyelo. Hindi niya alam kung paano mag-react. Mukhang mamamatay tayong lahat sa kamay ni Berserk Susha.